So yung mga nag-aasta-astang, ewan ko, nag-aastang mataas sila sa ibang tao, wala pa nga kayo napapatunayan. Mga estudyante pa rin kayo. Good afternoon. Kumusta po kayo? Drive tayo ulit. Lagi na lang tayo nagda-drive. Siyempre lagi tayong pumapasok. Ang duty naman natin ngayon ay panggabi, 5 p.m. to 5 a.m. So that's 12 hours shift. Kaya naman naging 12 hours kasi nako-compensate natin yung Ramadan season, no? Kasi pag sa morning, 6 hours lang ang duty namin. Dahil Ramadan nga, yung morning and afternoon shift, 6 hours lang yun. Kaya pagdating ng gabi, 12 hours naman. Kaya nababawi lang din. So, welcome po ulit sa ating vlog. Samahan niyo po ako ulit habang magdadrive tayo papuntang work. Pakilala po muna ako. Ako si Nat Delicano. Isa po akong flight dispatcher dito sa Saudi Arabia. Isa po akong pilot trainee. Pilot trainee meaning nag-aral na magpiloto dati. Nakakuha naman tayo ng private pilot license, pero hindi natin na ipagpatuloy hanggang sa maging commercial pilot license. So in that case, I still consider myself na pilot trainee. So yun, pangarap ko talaga po maging piloto, pero syempre sa kasamaang palad, hindi naman natin makokontrol yun. Hindi umayon sa atin yung mga opportunities, no? At hindi natin na ipagpatuloy hanggang sa maging commercial pilot license at eventually ma-hire sa airline. So iba yung naging path ko. Iniwan ko ang pagpipiloto. Nagtrabaho ako ulit sa call center. Tapos habang nasa call center ako, nagbalik ako ng college, tinapos ko yung degree na BS Air Transportation at ngayon naging flight dispatcher. Isa na tayong lead flight dispatcher dito sa Saudi Arabia. So ano bang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito? So kung mapapansin nyo, lagi kong binabanggit pilot trainee. Bakit? Ano ba yung pilot trainee? Bakit ka ba ito nasabi, no? Maiintindihan nyo kapag natapos nyo itong vlog na ito. Dahil ang vlog na ito ay tungkol sa respect, tungkol sa humility, at tungkol sa tiwala, sa trust. Yan. Okay, simulan na natin. So nabanggit ko kanina na yung journey ko sa pagiging aviation professional ay hindi yan isang diretsyo, no? So marami ang liko-liko. When I say diretsyo, I meant na from 4 years of college, right after that, aviation career na agad. Hindi ganun ang aking naging journey. Napatagal pa nga. So, 2003, gumraduate ako ng high school. Pumasok tayo as a first year college sa PATS. And then, after a full year sa PATS, nag-transfer tayo sa Airlink dahil nga sa strong desire ko na maging piloto, no? So, gusto kong matupad yung pangarap ko na maging piloto. Kaya, at that time, ang kilala ko lang naman na flying school Airlink lang naman. Kasi yun yung laging nakikita namin habang bumabiyahe along domestic road. So ayun. So after 3.5 years sa Airlink, isang SEM na lang sana, gagraduate na ako. Kaso nga lang hindi umayon sa amin ng panahon. Nakulangan kami sa finances. At isang requirement para gumraduate sa course na ito, BS Aviation Major in Flying, is that you have to complete the required flight hours, which is 150 hours at that time. Ngayon hindi ko na alam kung nadagdagan o ano. Basta dapat makumpleto yon. So 4th year, first SEM, tanggap ko na sa sarili ko na hindi ako gagraduate. Kaya naman tinapos ko na lang yung SEM na yun at I decided to drop out of college. Nag-drop ako at kumuha ako ng trabaho na sa tingin ko ay high paying naman. At that time, high paying din talaga, which is pagiging call center agent. Para kahit papano, hindi naman ako maging, alam mo yung pabigat na sa parents ko. Kasi syempre, pinag-aral ka na nga tapos nag-drop ka, aasa ka pa ba sa kanila for your everyday needs?
So yun, nag-call center tayo sa Makati for 2.5 or 3 years halos din. And then, at that time, nung mga more than 2 years na ako sa call center, doon na bumalik sa akin yung desire na magtapos ng college. Siyempre, gusto ko pa din tungkol sa eroplano. Kahit na alam ko yung pagpipiloto ay out of the question na talaga. So, hindi na siya magiging option. So, bumalik ako sa first course ko, which is air transportation. Bumalik ako sa PATS. Naging self-sufficient tayo kung ano yung sinusweldo natin sa call center. Yun na yung pinantutuition natin sa school. So, call center sa gabi, estudyante sa umaga. Kaya malaking pasasalamat ko sa mga naging instructor ko sa PATS dahil sa kanilang understanding. So, kahit stress ang ating grade, okay na ako doon. Wala na sa akin problema doon. Ang goal ko na lang talaga noon ay makatapos. So, yeah, thank you po sa mga instructors ko noon sa PATS. Okay, gumraduate tayo. Nakakuha tayo ng opportunity agad sa PAL to become flight dispatcher assistant, and now we're here. After more than 14 years na sa pagiging flight dispatcher, I can say na kahit paano naibawi naman na natin yung mga hirap na dinanas natin noong umpisa. So, ano ang connect nung kwento ko? Dun sa binanggit ko sa umpisa na respect, humility, at trust. Alright. Habang ako ay nag-browse, nag-swipe sa social media, sa TikTok, mostly, no, may nakita akong parang trend na hindi pa naman viral, no, and pasalamat ako hindi pa ito viral, pero kahit pa paano nagkakaroon nito ng traction sa mga my preference about aviation student sa Pilipinas. So ang pinaka laman ng trend na ito is that merong quote na sinasabi na ito yung parang pinaka context: I'd rather look down on the ocean rather than floating on it. Parang ganun. So parang ang pinaka context mas gusto ko na tingnan yung dagat mula sa itaas kaysa magpalutang-lutang dito. Apparently, this quote, no, is kind of hindi ko alam kung ano yung intensyon ng estudyante na ito, kung bakit niya pinost yun. Mayroong mga nag-react na parang bahaging daw ito dun sa mga estudyante ng seaman or marine transportation students. So may mga comments doon na umalma yung mga marine transportation students saying, "Oy, ikaw aircraft mechanic, wag kang mag-feeling na student pilot." Something like that. So, iba naman nagsasabi na preference lang naman ito, wala namang hidden meaning. So, bakit ko ito na-bring up? Gusto kong i-remind yung mga estudyante ngayon lalo na sa aviation, mga aviation students ngayon. Gusto ko kayong sabihan na hindi kayo espesyal. Wala kayong karapatan na mag-look down sa ibang profession. At ito special, no, sa mga flying student pilots. Hindi rin kayo special, lalo na kayo, hindi kayo special. Napakalaking bagay nung tatlong salitang binanggit ko nung umpisa sa mundo ng aviation. Sa ngayon, ang mundo ng social media ay napakalakas, napakalaki ng reach nito. Kung dati nasasabi nating maliit ang aviation, ngayon mas pinaliit pa ng social media. Di ba? Nandito ako sa Saudi, yung mga content na yun ay nasa Pilipinas, tapos mga estudyante pa. What are the chances na malalaman ko ang mga yon kung wala lang din namang social media? So everything we do here in social media, whether we like it or not, will have an effect on our future. Totoo ang digital footprint. Okay? So yung mga nag-aasta-astang, ewan ko, nag-aastang mataas sila sa ibang tao, wala pa nga kayo napapatunayan. Mga estudyante pa rin kayo. Pero kung makaasta kayo, anyway, hindi naman ito hindi naman ito pangkalahatan. Lahat naman
sa mga grupo meron yang mga iilan na ano man tawag doon, bad apples ba tawag doon o bad tomato. So hindi naman natin pwedeng generalize ang isang grupo ng tao dahil lang sa pagkakamali o pagkukulang ng iilan. Kaya ngayon pa lang, no, pinapaalalahanan ko na yung mga estudyante natin, yung mga future aviators natin about this three important virtues ba? Pwede nating sabing virtues. Respect. Respeto hindi lang sa professor mo, hindi lang sa instructor mo, kundi respeto sa mga kaklase mo, respeto sa ibang tao, respeto sa kahit hindi mo kilala sa social media. Malayo ang mararating mo kapag alam mo yun, lagi kang may respeto sa kapwa. Always be kind. You'll never know na yung taong nakasalamuha mo, whether physically or digital, ay makakatulong sa'yo in the future. Connections are very vital sa profession natin, sa career na ito ng aviation. So you don't have any room for any wrongdoings or any mistakes that will cut you off sa mga connections na binabanggit ko. So yun, lagi na lang meron tayong respeto sa kapwa natin. At syempre, kung meron kang respeto, magiging humble ka, di ba? Humility. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng kabataan ay nabibigyan ng opportunity na makapag-aral sa aviation. Pwede kong sabihin, lahat ng bata gustong maging piloto. At one point, dumaan sa mga ambisyon nila yung pagiging piloto or cabin crew or anything that will have to do with airplanes. Kaso nga lang, syempre, hindi naman sa lahat ng oras ay naaabot yung ganong, naaabot nila yung pangarap nilang yun. Kahit na lang dun sa pag-aaral ng college aviation course, dun pa lang hirap na. Kaya ikaw na naka-enroll sa isang aviation course, be grateful, be humble enough na tapusin, no? Tapusin yung course na yan, work in silence, wala ka pang napapatunayan. Hindi mo kailangan magmayabang sa ibang tao, sa social media, na ikaw ay student pilot, na ikaw ay private pilot na, kahit na ikaw ay mayroon ng lisensya. Kahit ang mga nasa airlines na ngayon, I can confidently say na lahat yan ay humble. Dahil alam nila ang repercussions, ang consequences ng mga panahon na kapag sila ay magyayabang sa ibang tao. Lalo na kung ito ay piloto. Hindi man yan immediate na may negative effects, pero malaki ang balik niyan kapag sobrang nagmamayabang na, ano. At syempre, kapag ikaw ay humble, mapagkakatiwalaan ka ngayon ng mga kasama mo, ng ibang tao. Sa mundo ng aviation, trust is really important, no? I trust as a flight dispatcher, nagtitiwala ako na yung flight crew na binriefing ko is, no, they will do their role very well. They will operate the aircraft safely and in accordance dun sa flight plan na ginawa ko. Yung mga piloto, tiwala sila sa lahat ng mga taong involved sa aeroplano, sa maintenance na ginawa nila, yung inayos nila yung aircraft to be operative, sa air traffic control na i-guide sila ng maayos. Sa cabin crew, may tiwala din sila na they will take care of the cabin. So, ganun din ang mga maintenance, no? Tiwala sila na ang mga piloto magiging truthful sa pagsusulat nila ng mga maintenance write-ups kung meron man. Tiwala ang mga maintenance sa flight dispatch na i-coordinate ng maayos sa lahat ng concerned units na ang eroplanong ito ay may ganitong limitation. May tiwala sa isa't isa, nagagampanan nila ang kanilang mga role. So yun ang gusto kong iparating sa mga estudyante ng aviation at sa mga magiging estudyante pa lang ng aviation.
career. Ayan. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight!